Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Ako'y nagre-live. So, nagkaroon ng technical difficulties yung ating unang live. Good evening! Okay, sige. Gail, go. Ayan. Gantay na muna tayo ng viewers. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Sumisipag ka na ba? Ang daming tao kanina, kaya medyo late na tayo nakapag-live eh. Sobrang daming tao kanina. Kamusta ka, Pilipinas? Masipag ka na ba? Kumikilos ka na ba? O nagpapanggap ka pa rin mabubuhay ka ng walang hanggan? Sige, go, Gil. Shoutout muna tayo. Shoutout kay John Andrew Severina, Kiel Drox. Sabi ni Kawabe Motovlog, saan ka, idol? Nandito ako sa harap ng mahabang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Mahabang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Shoutout kay Maribet de Mapilis Galvez Calves. Ay? Sabi ni Leon Sayer, bukas kayo sa Friday. Lagi kami bukas, Lunes hanggang Linggo. Tanong naman po ni Walang day off to. Maliban na lang pagkakailangan, tsaka lang namin hihingin yung oras namin. Tsaka lang kami hindi magtitinda. Pero kung hindi naman kailangan at wala namang masyadong mabigat na agenda, magtitinda kami gabi-gabi. Sige, go. Ayan, shoutout kay Jello Jalang, Lawrence Ralph. Sabi ni Christopher Solo, good morning, sold out, paninda ko kanina. Galing. Good job, congratulations. Yeah. Kami nagre-request pa kami. Nakikisuyo ako sa tropa na magpasaing kasi nauubos yung kanin namin eh. Ang bilis, grabe. Dumating kami halos anong oras na tayo dumating? Mag-alas 9 na, Alas diba? 9 na talaga. Alas 9 na. Mag-alas 10 halos. Pero grabe, ang daming tao kanina. Ikot ang tumbong namin dito. Ang daming tao. Tapos ang pinakamalupit na parte dun, yung kalahati ng mga tao na yun, hindi ako kilala. Kalahati ng mga tao, hindi ako kilala. Kala nyo, puro fans pupunta rito. Punta ka rito, maintindihan mo yung kalahati ng dumadaan dito, hindi ako kilala. Sige, go. Next question. Ayan. Shoutout muna, wala pang magano eh. Sabi ni Alan Mirabuna, idol, pwede bang palalabong biyang sinigang mo? Hindi ko pa alam kung paano eh. Hindi ko pa alam kung paano. Depende siguro kung may aabot na lalamove dito. Kasi hindi ko pa nasusubukan mag-book ng lalamove mula rito papunta sa kung saan man eh. Ano kasi to, in case hindi nyo alam, probinsya ito. Hindi ito parang syudad, hindi. Probinsya ito. So hindi ko alam kung nakakaabot dito lalamove. Testing mo nga, Gil. Assignment mo sa akin yung bukas. Bukas. Pero hindi ngayon kasi sigurado tulog na mga lalamove drivers ngayon. Sige, go. Ayan. Sabi ni Jello Galang, tanong niya, idol, bayan o sarili? Unahin ko, ano? Unahin ko muna sarili ko. Unahin ko muna sarili ko. Bakit? Kasi anong kaya mong ibigay na wala naman sa'yo? Diba? Unahin mo muna sarili mo. Bakit? Kasi kapag lumulubog ka, palagay mo ba tutulungan ka ng bayan? Ganun lang naman kasimple yun eh. O tignan mo, yung mga nasa mahihirap na mga lugar, diba? Inaasahan nilang gobyerno tutulong sila sa kanila doon sa mahihirap na lugar. Tignan mo, tinutulungan ba sila? Oo, pero hindi sapat yung proyekto para umahon sila. So, unahin mo muna sarili mo. Every man for himself muna. Tapos, when you already have enough, that's the time para tumulong ka sa bayan. Unahin mo muna sarili mo. Yan ang sagot ko. Sabi ni Kiel Drox, idol, Pilipinas, samahan nyo ng practicality. Diba? Inuuna mo kung sino-sino, inuuna mo baya, inuuna mo nanay mo, tatay mo, anak mo, kapatid mo, bla bla, etc. Kung sino-sino, tita mo. Tapos tignan mo, pag ikaw nalulunod, wala sumasalo sa'yo. Diba? Ba't wala sumasalo sa'yo? Kasi hindi mo inuna sarili mo eh. Kung sana inuna mo sarili mo, hindi ka malulunod. Unahin mo muna sarili mo. Pangalawang utos ng Diyos yun. Ano unang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang kapwa-tao mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O, ano ibig sabihin nun? Pag-iibigin mo kapwa-tao mo, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, unahin mo muna ibigin yung sarili mo, tapos yung pag-ibig mo sa sarili mo, yun ang gagamitin mong batayan ng pag-ibig mo sa kapwa. See? Okay, next question. Tanong ni Kiel Drox, how do you define the difference between connection to attachment, idol? Connection, yung may connection lang. Yung attachment, alam mo, nakakabit yun eh. Diba? Magkaiba yung connection at saka attachment. Yun ang sagot ko ron. Sobrang simple naman nun eh. Alam mo yung mga ganong pinagkaibang definition lang ng mga dalawang magkaibang salita, i-google nyo na lang yun. Madali lang naman makita yan eh. Ayan. Okay, go. Shoutout muna tayo, wala pa masyadong tanong yan. Senando E. Lazarte, brother, mapagpalang gabi sa'yo. Ayan. Sabi ni Idra Asti Tuwab, kaltas muna sa bisyo mo yung kita mo dyan, kamusta Pilipinas?
Enjoy, brother! Enjoy! Pakasarap ng buhay! Okay, tuloy. Mark Jason Barcelona. Sir Idol, anong oras kayo nagsisimulang magtinda? Supposed to be alas 5 ng hapon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin masunod-sunod yun. Ang dahilan kasi multiple factors. Daming tropa. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin kami. Yun ang totoo. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin kami. Sigurado ko, hanggang alas 2 kami rito. Pero yung kung anong oras kami darating dito, supposed to be dapat alas 5 ng hapon. Kaso dahil nangangapa pa rin nga kami, kasi pangatlong araw pa lang namin ngayon, hindi namin masunod-sunod yung mismong schedule namin. Sige, go. Next one. Tanong ni Ryan Sungilang Semin, Anli Sabaw ba yan, boss? Oo, punta na kayo Ay, wag mo na pala kayo pumunta rito. Naubusan ng naubusan ng kanin. Naubusan ng kanin. Yeah. Sige, go. Okay. Sabi ni Albert, Ma'am Gail, ano po area nyo dyan? Ano to? Mahabang Parang Barangay Hall. Sa Angono, Rizal. Google nyo na lang, Mahabang Parang Barangay Hall. Basta Angono ha, hindi binangono. Angono ha, Angono. Hindi Sige, kasi binangonan. kahapon. Tinype lang Mahabang Parang, dinala siya sa Binangonan. Kalahating oras yung biyahe mula dun papunta rito. Layo eh. Sige, go. Next question. Ayan, tanong ni Oemor Arya Dutak. Bossing, tanong ko lang, bakit hindi pumupunta dyan mga nagbabanta sa'yo? Wala ba silang bayag? Obviously, wala. Wala. Tangan, takot mo lang. Kalawat ka ng CCTV rito, harap ng barangay ito eh. Ewan ko sa inyo. Tangan nyo, babanta-banta kayo, gawin nyo na lang. Puta. Gagawan nyo pa ako ng malaking pabor pag pinadala nyo ako sa kabila. I will die as a hero. Okay. Next question is galing kay Mark Jason Barcelona. Punta kami ng pinsan ko dyan. Gusto namin makapagpa-picture sa'yo. Okay, punta lang kayo rito. Pero wala nang kanin ha. Maya pang konti. Nagpapa-order na ako sa tropa. Baka sakali may mag-deliver ng kanin maya konti. Okay, go. Tanong ni Harold Carion Makapilit. Anong laman yan, Idol? Ano to? Sinigang na baka. Sarap, panalo. Mitikuloso ako pagdating sa sinigang. Kasi paborito ko talaga sinigang. Eto, lapat na lapat eksakto sa kung ano gusto kong lasa na sinigang. Lapat na lapat eksakto sa kung anong gusto kong lasang sinigang. Mitikuloso ako pagdating sa sinigang. Meron pa ba kayo Yossi rito? Meron pa po sa pagkaso. Okay. Sige, go. Questions. Ayan. Sabi tuloy ni Francie Poral, punta lang sila pero sila dadala ng kanilang kanin. Pwede. Dala kayong kaldero nyo. Dali, punta kayo dito. Food trip tayo. Dala kayong kaldero. Food trip tayo rito. Tara. Tambay muna kayo rito. May mga tropang tambay rito sa paligid eh. Salamat, dumating kayo. Appreciate ko kayo mga tropa. So nyo mag-shoutout. Ito, naka-live tayo ngayon. Mahigit 5 tayo nanonood. Wala ko lang 1,000 rin to maya-maya. Okay, go. Next question. Ayan. Sabi, tanong ni Tisay Alida, Bro, anong masasabi mo doon kay Hontiveros na laging nakakontra kay VP Sara lalo na sa budget ng VP? Lagi naman kasing kailangan talaga ng check and balance. So one way or the other, someone has to do the job of I will say checking if things are okay. Kailangan ng check and balance. Kailangan may kumukontra. Hindi pwedeng lahat na lang ng tao sumasang-ayon. Hindi pwedeng ganun. Kailangan lagi may kumukontra. Yun ang sagot ko rin pansamantala. Okay, go next question. Ayan, tanong ni Louie Mar Enriquez, magkano puhunan per day at magkano ang kita per day? Dideclare ko na lang sa inyo kada araw. Kasi iba-iba yan, hindi pare-parehas yan. Hindi yan per day, hindi ganun. Ano yan, may mga pagkakataon na, may mga pagkakataon na merong puhunan nung araw na yon, may mga pagkakataon na sobra-sobra yung supply, wala ako inilabas na puhunan dun sa araw na yon. So hindi yan parang one size fits all, tapos araw-araw 2,000 ng 2,000 yung budget. Hindi ganun, hindi siya ganun. Hindi ganun kasimple magnegosyo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, hindi para sa lahat ng pagnenegosyo Pilipinas. Hindi para sa lahat ng pagnenegosyo. May mga tao pang empleyado talaga at walang masama doon kasi mas nakakaipon sila, mas effective yung buhay nila, mas masaya sila kapag ka-empleyado sila versus yung tangina, alam mo yung negosyante, nagpilit kang maging negosyante tapos hindi mo alam kung na ginagawa mo, tapos nalugi ka, tapos naubos lahat ng meron ka, tapos pinasabog mo yung ulo mo. Dami ko nabalitaan ganyan, lalo na nung panahon ng pandemya. Sige, go next question. Ayan. Hello. Hindi po, sinigang. Wala na pong kanin eh. Sinigang po. Sinigang na baka. Yun nga lang, wala nang kanin. 90 kanin. Lang yung sinigang. May parating na kanin kung matiyatsagaan maantay. 90 po. Lang yung sinigang. 100 pag may kasama kanin. Sinigang. Sinigang na baka to. Masasarap to kaya sa pares, brother.
Nakakabakan nyo lang ba? Sige. Okay, kita kayo, brother. Okay, go. Ayan, tanong ni Felzada. Idol, magkano rent sa place mo dyan? Shoutout from Netherlands. Ano? Renta mo sa place. Wala akong renta sa place. Kasi paano ka magre-renta sa place kalsada lang naman to Kailangan mo lang siguraduhin mo na kapag paalam ka muna, diba? Kapag paalam ka muna, wala akong renta sa pwesto kasi yung mismong food cart, yun na mismo yung pwesto kung tas movable naman to So kahit saan pwede ko ilapag. Walang renta. Yun ang kagandahan, Pilipinas, di mo. Tataba mo lang utak mo, talinuhan mo lang Huwag ka lang masyadong mayabang na parenta-renta ka pa ng pwesto, nagsisimula ka pa lang naman. Tapos di mo naman alam kung gagana yung negosyo mo o hindi. Detekman mo muna kung ano lasa ng merkado. Tapos pag marami ka ng customer, o tsaka ka ngayon magrenta ng pwesto. Ganun ka simple. Eto mga matropa na to, oy, i-plug nyo nga yung hanap buhay nyo rito, dali. O yan, 600 na yung nanonood, dali na. Plug nyo yung hanap buhay nyo. Yung hanap buhay kasi nila, nagsimula lang sa backyard. Tapos ngayon, dumami na yung branches sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Susunod yan, buong mundo na to. Mga bata-bata lang to, pakilala ko sa inyo, mga fans ko. Halika dito, dali. Plug mo yung hanap buhay mo, dali. Brother! Gig. Pakilala ka muna, tapos ano hanap buhay mo? Ang dami nagka-comment Hello guys, ako si Jaynard. Kami yung binabash sa TikTok. Anti-Gutom Cravings Club. Anti-Gutom Cravings Favorite Club. ni brother yun, yung noodles namin. Sarap Kami nagko-comment. Parang haba ng tanong. Anti-Gutom Cravings Club. Ayan. Ilan na branches nyo, brother? 6, pero magiging 7 hopefully sa per months mag-open yung isa. 6 yung open na natin ngayon. Ilan taon ka na? 20. Tamo? Pilipinas. Nakikita nyo to, diba? Hindi lahat pang negosyo, pero pag alam mo ng pang negosyo ka, bugbugan mo na ng gusto. At syempre, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi kung maisasabay mo, edi even better. Diba? Ganun lang naman kasimple yung mundo Huwag kayo mahirati dun sa mga iba na sabi, quit ka lang sa eskwelahan. Tangina, walang assurance sa pagna-negosyo. Nung nagsisimula ba kayo, puro kita? O may lugi? Hindi, lugi talaga. Actually, may nauna kaming business bago to Nag-aaral pa kami clothing damit din. Kasi wala. Lugi. Naging lesson lang. Naging lesson lang. Ganon kasimple buhay Pilipinas. Hindi lahat ng pagkakataon papaldo yung negosyo na sinisimula mo, lalo na kung galing pa sa utang or worse, galing kay mommy and daddy. Simple lang ang konsepto, Pilipinas. May mga taong pang negosyo talaga, pero may mga tao hindi pang negosyo, mas umuubra pa sa kanila yung buhay na empleyado sila at mas masaya sila sa buhay nila kaysa nagnegosyo sila, miserable pala. At miserable talaga ang buhay, brother. Sabihin mo nga yung struggles ng pagiging negosyante, lalo na yung nagsisimula pala. Brother, hello! Syempre sa una, lahat naman tayo pagdadaanan natin yung mga hindi pa natin nadaanan dati, di ba? Marami tayong first time challenges sa buhay. So, hindi rin naman lahat yun makukuha mo yung sagot sa Google, hindi naman lahat yun matuturo sa'yo. So, may mga pagsubok talaga na ikaw talaga makaka-figure out kung paano solusyonan yun, di ba? So, and as time goes by, aralin mo lang, iiwasan mo the next time. Parang ano lang yan Sa first time na nakatapak ka ng tae, sa pangalawa, kung nakatapak ulit ng tae, tanga ka na nun, di ba? Parang gano'n na yan. So, paano kung yung tae lumipat doon ng pwesto? Parehas sa lugar. Di ba sabi nila yung tae daw, swerte daw yun? Hindi ako naniniwala. May nagtanong dito, sir, magkano na ba franchise ng business niyo? Ngayon, 150k lang franchise fee. Tapos, yun, makakapag-start ka na. Yun, 150,000. Anti-Gutom Cravings Club. Yeah. May nagtanong sa kanya dito. May tanong daw sa'yo. Sige. Sabi niya, ang bata mo pang nag-business. Paano mo na-handle yung mga bashers niyo sa TikTok? Actually, yun, tinignan ko yung positive side lang rin tulad nung ginagawa ng ibang binabash rin. So, tingin lang ako sa positive side na habang binabash nila ako, slowly na po-promote nila, slowly na ma-market nila, napapakalat rin nila, hindi lang nila nararamdaman. So, ganun lang yung natutunan ko rin. Tingin ka lang lagi sa positive side. Lahat naman yan may positive and negative side. So, minake-use ko na lang kung ano yung magagamit, ano yung magagawa ko from their bash. So yun, kinonvert ko yung attention nila to transaction. Galing talaga ni brother. Yan, sinigang tayo. Anti-Gutom Cravings Club. Anti-Gutom Cravings Club. Search nyo sila sa Facebook, search nyo sila sa TikTok. Anti-Gutom Cravings Club. Sige, go, Gail, go. Ayan. May nagtanong dito, sabi dito ni... Wait lang, nawawala na yung mga tanong sa dami na nag-flash. Sandali lang ha. Ayan. Sabi ni Ken Ramirez Andal,
Bro, ano masasabi mo kay Jinggoy sa kung papaano siya makipag-usap kay Sandro Mulak? Kasi sabi ng Citizens ay parang direkta siyang magsalita without thinking ang mararamdaman ni Sandro Mulak kasi talagang seryoso at tapang. Hindi ko napanood yun eh. Hindi ako makakapag-komento sa bagay na hindi ko napanood. Hindi ko napanood yun eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ang alam ko lang yung nangyari kay Sandro Mulak. Pero yung sinabi ni Jinggoy, hindi ko alam. So, yun. Wala, masyado pa kasing bata Sandro. Ito naman po, tanong po ni Sara Umban. Tanong niya po, ano pong masasabi mo kay Bugoy na Koykoy na sinasabing niyang let the man cheat in peace? O, yun nga yung sinasabi ko, pinag-uusapan lang namin kanina yan eh. Okay, sige, let the man cheat in peace. O, tapos, pag nagkatulo, sasaksak ngayon yung titi niya rin sa babae, doon sa asawa niya. Diba? Pag nagka-AIDS, wala naman sintomas sa AIDS eh. Diba? O, paano ngayon? Ihahawa niya ngayon lahat ng mga nasa paligid niya. Let this man cheat in peace. Ganun gusto mo? Tangina sa akin, isang malaking kaululan yan. Habang may Chichester sa Pilipinas, hindi makakapamarali ang mga ganyang klase ng mga influencer. Yan na sabihin ko sa'yo. Simple lang ang konsepto. Habang may Chichester sa Pilipinas, merong magsasalita against dyan sa mga ganyang kaululan. Kaululan yan eh. Kasi tingnan mo, sasabihin, si Solomon, siyam na 1,000, asawa, bla bla. Sabi si David, tapos si bla bla. Tangina, wala ikang sinabi si God. Meron akong nakitang ganun eh. Wala daw sinabi si God na wag magparami ng asawa. Talaga ba? O baka hindi ka lang nagbabasa, hindi mo alam kung saan mo babasahin. O makakalimutan, hindi tayo representative ng Diyos, including yourself. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo pwedeng sabihin na walang sinabi ng Diyos na hindi pwedeng na bawal mag-asawa ng marami. Kasi may nababasa ako eh, 18 ng Deuteronomio, basahin nyo. 18 ng Deuteronomio, ni huwag kang magpaparami ng asawa upang mailigaw ang puso mo sa Panginoon. Yun ang nakasulat eh. O ngayon, ano nangyari kay Solomon? Sa pagkakamali ni Solomon, yung isa sa mga asawa niyang babae, ipinagtayo niya ng mataas na muog si Baal dahil doon. Ano ngayon nangyari? Naggalit ang Diyos sa kanya. Biro mo, sa dinami-dami ba naman ng tamang ginawa ni Solomon, pati yung tindi ng katalinuhan, yung pagkakamali pa talaga yung ginaya mo, tangina naman, Bugoy. Tangina naman. Di ba? Nahihirap kasi sa inyo, hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Basta na lang kayo nagsasalita, talking out of your asses. Talking out of your asses. Kumuha kayo ng isang konsepto, yung konseptong naisip ninyo, hinahanapan nyo ng ebidensya. Ngayon, nagpupumilit kayong isaksak ngayon sa isip ng taong bayan yung konseptong naisip nyo lang. Naisip nyo lang yan eh, na hindi sinabi ni God na wag magparami ng asawa. Alam mo ba requirement sa pagpaparami ng asawa sa Islam? Hindi basta-basta kuha lang yan ng kuha. Hindi yan kuha ng kuha ng katulad nung kay Bugoy, hindi mo pinakakasalan, jowa-jowa lang, tapos tinatawag niyang asawa. Hindi pwede sa Islam yan. Hindi pwede sa Islam yung ganyan. Sa Islam, para makapag-asawa ka ng higit sa isa, kailangan pumapayag muna ang una. Kailangan kaya mong sustentuhan parehas. At kailangan kaya mong mahalin ng parehas. Isang sinigang. Wala na pong kanin. Rice. Okay lang. Ayun, sige. Okay lang. Pagsilbihan mo muna. Ayan. Take out. Okay. Take out muna tayo sa sinigang. Okay. So, ayun. As I was saying, isa sa mga requirement sa Islam, yung kailangan pumapayag. Pangalawa, kailangan kaya mong pagsilbihan, kaya mong sustentuhan. Pangatlo, kaya mong mahalin ng sabay. Tapos pang-apat, kailangan inaaprobahan ka ng Sharia court. Hindi yan katulad nung kay Bugoy, na jojowain lang, di naman pinakasalan, tawag niya asawa, tapos papalit-palitan niya every now and then. Hindi ganun yan. Hindi ganun kasalaula ang Islam. Kaya wag niyong magamit-gamit yung Islam tungkol sa ganyang bagay. At lalong wag niyong magamit-gamit ang Kristyanismo tungkol sa ganyang bagay na pagpaparami ng asawa. Isang malaking kalokohan yan. Isang malaking kalokohan yan, Pilipinas. May tanong natin si Gil. may tanong doon, naalala ko yung tanong. Sige. Magaling talaga memory ng sekretary ko. Sige, go. Tanong ni Damo, Damo lang kasi pangalan niya. Tanong ni Damo lang, paano daw maging top goat na katulad mo? Nabalitaan ko nga yung meaning daw ng goat na yun. Pero hindi ko naman tinitignan yung sarili ko na gano'n. Hindi ko tinitignan yung sarili ko na gano'n. Basta ako, ordinaryong taong bayan na ako. Okay pa. It just so happened, tsumamba lang na mga experiences din. Tapos at the same time, yung dami ng mga nabasa ko. Sa dami ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, matagal na akong buhay. I've lived long enough to know many things about life. So yun ang masasabi ko, tabaan mo utak mo, talinuhan mo. 4-7 ng kawikaan, karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Yun ang sagot ko rin.
Wait lang po ah. Tayo lang natin sige. Kasi may nagsiserve pa na isa sa ating mga customers. Eh sir, ano masasabi mo naman kay Josh Mojica? Wala, naghahanap buhay siya. Wala namang ano eh, bukod dun sa bunganga ni Josh na arrogante, at saka sa demeanor niya na mapagmataas. Ang mas okay na ngayon kaysa doon kay Bugoy. Mas okay na sa akin yung katulad ni Josh kaysa kay Bugoy, sorry. Si Bugoy nagpo-promote ng pagpaparami ng asawa eh. Tapos ka-irresponsable yan, di naman niya pinakakasalan eh. Ka-irresponsable yan yung ginagawa ni Bugoy. Yan hindi ko nga maintindihan eh. Ano ba goal mo, Bugoy? Gusto mo dumami asawa ng mga lalaki sa Pilipinas? Ganun gusto mo? 10 piso. Kahit sobrang irresponsable, ganun ang gusto mo mangyari? Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Pag ikaw, irresponsable ka pa, huwag ka mag-asawa. Yun. Thank you. Ganun kasimple yung konsepto, Pilipinas. Huwag kayo nagpapapakinig sa ganyang klase ng mga tao, pasensya na kayo. Sasama ng loob mo sa akin, Bugoy. Pero derechahan, hindi ka dapat pinakikinggan eh. Mga katulad mong klase ng tao, basura sa lipunan. Tangina, mga ganyang klase ng mga aral. Pampagulo ng mundo yan eh. Isipin mo yung konsepto na ang dahilan kung bakit dumadami ngayon yung mga yung mga lalaking tangina nag-iiwan ng jowa nila, kakantot lang, tas bla bla, kasi responsable. Eh kasi may mga taong katulad mo na kinukonsinti yan sa social media eh. Kaya sabihin mo, hindi naman ikaw kinukonsinti. Hindi nga eh, sinabi mo nga magparami ng asawa eh. Tapos ano ngayon ang gagayahin? Yung katulad mo. Kasi ang tawag mo asawa kahit di naman kasal. 'Di ba? Oh. Saan mo ngayon hahanapin? Saan ngayon tumbong ng kambing mo hahanapin? Na pwede pala yung gano'n na ang tawag mo ay asawa, tapos hindi naman pala hindi mo naman pinakakasalan, tapos kung makipaghiwalay sa'yo ayos lang. Saan mong tumbong ng kambing hahanapin ngayon yung ganyang katwiran? Na pararamihin mo yung jowa mo, ang tawag mo sa mga jowa mo asawa. Sige, hanap kang ganyang batas sa Sharia court man, sa batas ng Islam o sa batas ng Kristyanismo o sa batas sa Pilipinas. Saan ka hahanap ng ganyang klase ng katwiran? Sige. Sagot ka, Bugoy. Tignan natin kung makasagot ka. Kasi yung sinasabi mo lang na wala daw sinabi si God na wag magparami ng asawa, eh may nababasa nga ako eh. Parehas sa Kristyanismo at saka sa panahon ni Moises. Yung inihahalimbawa mong si Solomon, eh isa nga sa mga pagkakamali ni Solomon yun, sa dinami-dami ba naman ang tama ni Solomon, yung pagkakamali pa ginaya mo. Nako ka naman, Bugoy. Ay, nako. Tapos sasabihin mo, parang nakikita ko parang ginagawa pa nilang parang apostolic mission pa yan eh. Parang ganoon eh. Nakikita ko yung mga ibang pages nila, puta. Inihahalin tulad nila halos sa parang religion na ang dating eh. Meron nga ako siyang nakita, blasphemy eh. Sa ngalan ng ama, ng anak, at ng two joints na parang mafia. Blasphemy yun eh. Oh, ganyang klase ng aral ay tinuturo mo sa mga kapwa-tao mo. Yang ganyang klase ng aral ay tinuturo mo sa mga kabataan. Eh, kaululan na yan eh. Kaululan na yung ginagawa mo, Bugoy. Diretsahan lang tayo, Brad. Sige lang. Hirap na lang magsalita eh, pero sige lang. Sinisira mo Pilipinas Sige lang. Susunod na pagkadapa mo, tignan mo, bubugbugan kita doon sa pagkadapa mo. Sige, go. Next question. Tanong naman ni Andre Joaquin del Rosario Ponce. Boss G, tanong ko lang po, anong mas prefer mo para sa paglaki o pagtanda ng mga kabataang Pilipino, traditional, modern, or Gen Z style? Hindi, tabaan nyo na lang utak nyo para hindi na tayo magkalituhan dyan. Kasi alam mo, iba-iba definition yan conforme sa tao eh. Diba? Generational yan eh, diba? Generational, anong tawag ito? Upbringing yung tawag dyan eh. Ngayon, isipin mo na bawat panahon may kanya-kanyang kalapatan. Wala naman sa panahon ng mga magulang natin yung cellphone eh. Yes. Diba? Wala sa panahon ng mga magulang natin yung video games. Diba? Nasa panahon natin yun eh. Ibig ko sabihin panahon ng mga magulang natin, mga lolo, lola, ganun. Wala sa kanila yung video games kasi hindi pa na-invento yung ganun technology dati, diba? Tapos yung anong tawag dito? Yung cellphone, wala naman yung dati. Dati uso beeper eh. Diba? Tapos ngayon, uso pa mobile games na nasa cellphone na rin. Lahat na diba? sa cellphone na. Lahat na nasa cellphone eh. So ngayon, kailangan mo ngayon mag-adjust. Kailangan mo mag-adapt. Adaptability sa pagpapalaki sa anak. Pero alam mo, ang bottom line yan, simple. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwala yan. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwala yan. Basic principles, dapat ikaw muna magulang ang may alam. Kasi anong kaya mong ipasa sa anak mo kung ikaw mismo magulang, wala ka namang alam?
Tapos nag-aanak ka na wala ka pang malay. Kasi ang sabi lang ni Bugoy, magparami ka ng asawa. Oh, tangina. Okay, go. Next question. Tanong naman ni R.K. Lisiges, Boss, pag bumagsak po ba sa kurso, pagpapatiwakal ang solusyon sa mga estudyante? Obviously, hindi. Tangina, bumagsak ka lang naman sa kurso. Di kumuha ka ng bagong kurso o ayusin mo dun sa kursong kinabagsakan mo. Ano ba naman pagpapatiwakal, pambira ka naman? Alam mo naman na yung sagot sa tanong mo eh. Alam mo na yung sagot sa tanong mo. Yun ang sagot ko ron, pansamantala. Alam mo yung sagot sa tanong mo, alam mong kalokohan yan. Bakit? Gagawa ka ng malaking sakit ng ulo pagdating mo sa kabilang buhay. Hindi mo alam kung gaano kagulo sa kabilang buhay. Tapusin mo na muna itong buhay na to. Live this life in peace and harmony and let life take over. Hayaan mo na muna na yung nag-take ng course, yung natural course. Eventually, mamamatay din naman tayo eh. Ba't kailangan pa magpakamatay? Yun yan, hindi ko mag-gets eh. Mamamatay din naman tayong lahat eh. Ba't kailangan pa magpakamatay? Akala mo naman, pag nagpakamatay ka, tapos na problema. Simula pa lang yan, ang bagong sakit ng ulo mo doon sa kabilang buhay na ang huling ginawa mo rito, kalokohan eh. Diba? Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni... Okay. Ayan. Rebed Cubs. Idol, isang okay sign naman dyan pampalakas ng loob sa buong susunod na mga araw dyan, no? Okay sign daw. Okay. Lolo ko na lang tayo eh. Okay, go next question. Ayan. Tabakalkal Works, sabi niya. Tabakalkal Works. Okay, sige. May tumbong pala ang kambing, boss. Hehehe. Pa-shoutout naman po from Katangawan, General Santos City. Meron, yung pinagkukuhanan ng Bugoy ng mga wisdom niya. Sige, go. Ayan. Tanong ni Froilan Bravo Nofies. Normal ba, brother, na laging nagagalit yung mga babae sa lalaki para bang buhusan ng galit o sama ng loob? Ang normal, ang mga babae, emotional types of beings. Natatranslate kasi nila yung natatranslate kasi nila emotions sila into galit when triggering happens. Medyo mahirap resolbahin yung ganong klase ng babae. Kaya nga sabi ni Solomon, mas maigi pa daw ikaw tumahan sa ilang nalupain kaysa pumili ng babaeng magagalitin at palatalo. Yeah. So isipin mo magagalitin at saka palatalong babae, huwag ka sasama dyan. Kaya mo muna siyang matuto sa sarili niya kung paano ba dapat umarte sa harap ng publiko at paano umarte dapat nakasama mo. Pero pipili ka ng babaeng magagalitin, tapos ang dahilan lang naman dahil masikip lang yung buhok o dahil maganda lang, tapos magagalitin, tapos mabunganga pa, putang ina. Ang hirap ng buhay na kasama babaeng mabunganga. Napakahirap ng buhay na babaeng kasama mo mabunganga. Ayoko talaga ng ganun, tangina, hindi ako pipili ng ganung klase ng babae kahit kailan. Mas okay nang mag-isa na lang ako kaysa yung pag-uwi ko puro bla bla. Even worse, dahil uso na kayo ng cellphone, di mo na kailangan umuwi sa bahay para blablahan ka. Shot pala, may blabla ka na. Message na lang. Message, binablablahan ka. Sige, go, next question. Tanong naman po ito ni Jade de la Pena. Boss, tanong ko lang po, ano ang idea mo sa isang tunay na alpha male na maging inspirasyon ng iba para mas mag-improve pa sila sa sarili? God bless. Wala, sorry ganito ako, I'm a big believer of accountability. Responsibility. Yun ang pinaniniwalaan ko. Pero yung mga alpha, beta, sigma, kappa, rho, hindi ako naniniwala sa mga ganyang fraternity ng mga lalaki. Takin na, naglitawan lang naman yan. Lumitaw si Andrew Tate sa social media Pero dati, hindi naman sikat yung mga alpha male na yan. Hindi masyadong sikat yan, hindi kilala yan. Nagsimula lang yan kay Andrew Tate Tapos kumalat, tapos parang naging sakit na ngayon ng alpha. Tapos tingnan mo, ano definition nila ng alpha? Kung ano yung ginagawa nila, tignan mo, wala, ganun-ganon lang. Ganun-ganon lang, paparami ng asawa, ganun, para katulad ni Bugoy. Yan ang alpha para sa kanila Diba? Magaling gumawa ng pera. Legal o illegal, basta pera. Diba? Tama o mali, basta pera. Yun ang alpha sa akin. Maging responsabling taong bayan na lang tayo. Tigilan na yung kaka-alpha na yan, kaululan na lang yan Sorry pero isang malaking kalokohan na lang yan Nagkaroon na ako ng notion diyan sa alpha na yan. At ang pagka sinasabi ng isang lalaki alpha siya, isip bata tong putang inan to. Isip bata, utak togi to, ayoko sa'yo. Ganun lagi nasa isip ko pag sinasabi ng kahit na sino lalaki alpha siya. Isip bata, utak togi. Ba't kailangan mo i-define yung sarili mo? Ang sabi sa Biblia, purihin ka na ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. Yun ang nakasulat sa Biblia, diba? Purihin ka na ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. Sige, next question. Ayan, tanong ni R.K. Lesiges. Boss, tama po ba ang pananakit at paninigaw sa kabataan ang katumbas ng disiplina tulad ng pamamalo? I will say depende sa sitwasyon. Pag abuso na, 22 sa yung turuan mo ang bata, 'di ba?
pagdating sa 22:15, ang kamangman ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. 'Di ba? Pero ang nakasulat din naman na nasa Efeso, kung di ako nagkakamali, huwag ninyong mong kahihin sa galit ang inyong mga anak. Hindi pwedeng mayat-maya, galit ka ng galit, nakapalo ka, nakahataw ka. On extreme cases lang yun, sobrang bobo talaga ng bata, sobrang tanga talaga ng bata, ayaw talagang sumunod, matigas talaga ulo, papaluin mo. Kasi ang kamangmanga nababalot sa puso ng bata, pero ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Yun ang nakasulat sa Biblia. Eh ako, pinagbabasihan ko lang naman yung mga lumang libro pagdating sa pagdidisiplina ng mga anak. Yun ang pinagbabasihan ko. Tapos syempre, konting mga bagay na palagay ko, uubra din naman ngayon. So, nagbabase rin ako ng kapiraso sa opinion ko. Tapos nagbabase rin ako ng kapiraso sa statistics. Diba? Yun ang pinagbabasihan ko. Ito, tanong to ni Avril Motovlogs. Dapat daw bang ibalik ang bitay? Ay, para sa akin, oo. Hindi ko sasabihin si Bugoy dapat kasama dun. Hindi. Pero ang sasabihin ko, yung mga heinous crimes, kailangan talaga. Kasi tignan mo, panahon ngayon, hindi na masyadong kinakabahan ng mga taong gumawa ng kagaguhan. Hindi na weirdo na panahon ngayon Tapos tignan mo, ang malupit pa doon, yung mga ibang lahi pumapasok dito para gumawa ng kalokohan. Yun ang pansin ko ibang lahi, balita brother, good evening. Yung ibang lahi pumapasok dito para gumawa ng kalokohan. Yun nga lang, wala na tayong kanin. Teka muna, tanong mo kasi Helen kung maluto na. Wala na tayong kanin. Oo. Naantay lang namin si Helen. Kamusta ka, brother? Nanonood lang namin yung live mo Nanonood ka ba ng live? Okay. O yan, nanonood ka na ngayon. Live na mismo. Nasa harap mo pa. Sige, go. Next question. Ayan. Tanong naman ni Joanne Galicia Mahusay. Boss Boss, matumal din ba parisan nyo? Kami bagong open din, di ba nakakabawi sa inutang na puhunan? Hehehe. Pag ganun talaga pag nagsisimula. Kasi nakita nyo naman yung first day ko, diba? Hindi nga naubos yung paninda Tapos konti lang yung bumili. Nakita nyo yung first day ko, diba? Hindi naman, alam mo, ang dahilan nun, sabi ng iba, ba't hindi kayo nag-plug, bla bla, etc. Wala pa nga. Ba't hindi ka ba't hindi ka anong tawag ito, mag-marketing stand ka na rin lang naman, hindi mo pa sinabi, o kailan ka mag-o-opening, sana nakapunta maraming bla bla, etc. Hindi nga diba? Ang konsepto nga, ginagaya ko nga sa tunay na buhay. Ano ba tunay na buhay? Pag mag-o-open ka ng parisan, hindi ka naman parang mag-extravagant na ayain mo pa mga tropa mo dun sa first day. Basta mag-open ka lang ng parisan, yun ang normal Lalabas ka sa kalsada, mag-open ka ng parisan, tapos hoping sana may kumain sa pares mo. Ganun lagi ang nangyayari. Papunta na yung bigas dito. Kanin sir. Lulutuin pa. Galing pa sa palayan. Galing pa sa palayan. Kikis-kisin pa natin. Sige, go next question. Eto sir, tanong naman po, nawala. Ano ba to? Parang tanong niya daw, ano daw masasabi mo sa mga asawang babae na laging nakahilata ayaw tumulong sa asawang lalaki? Naku po, tamad. Mahirap yan. Brother, masuga. Pero tignan nyo muna, check nyo muna. Kasi minsan hindi naman tamad. Huwag nyo kakalimutan, emotional being sa mga babae. Minsan you have to check with the emotion ng babae kung ano ba nangyayari sa kanya. Kasi maaaring possibility, baka buntis yung babae. Normal yun. May menstruation yung babae. Normal din yun. O baka down yung pakiramdam niya. O baka demotivated siya. O baka wala siyang gana sa buhay. Etc. And it is your time to shine sa mga ganung pagkakataon. Lalaki, it's your time to shine pag ganun yung kasintahan mo. Ikaw mag-take over, tapos tsaka mo siya ihawa. Katulad din ng ginagawa ko sa inyo, Pilipinas. Hindi nyo napapansin? Pwede naman ako magturo na lang na nandun ako sa studio, may mga nakatutok sa akin ng mga camera, pero ba't nandito pa ako sa kalsada, this oras na ng gabi? Diba? Para ipakita sa inyo kung paano kumita, kung paano umusad. Palagay nyo ba kailangan ko yung barya-baryang kinikita rito sa parisan? Diba? Tangina, nitinga nga, hindi pa makakatinga to sa laki ng gastos ko Baka alam mo, kung malaman mo, gaano kalaki gastos ko sa hanap buhay. Nitinga, hindi man lang makakabawas itong kinikita rito sa parisan. Hindi yun ang punto Ang punto rito, ang basic na principle, simple. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano ginagawa. Diba? So, di mano-mano, papakita ko sa inyo mismo. Hindi ito parang turo-turo lang katulad ng mga ibang influencer nyo, tangina scammer, diba? Na hindi mo naman alam kung gumagana yun. Pero nagbebenta sila ng course. Pero magtataka ka, sila mismo against sa educational system. Ako na-amaze ako rin sa mga taong against sa educational system na parang pang sinasabi nila na parang pag mas bobo ka, mas malayo mararating mo, wag mo nang tapusin yung pag-aaral mo, mag-business ka na lang. Ganun ang dating diba? Pero magtataka ka, yung mga tao nagsasabi ng ganun, sila rin mismo nagbebenta ng course.
Ano yun? Anong kalokohan yun? Akala ko ba yung pan-tuition fee, pang-business na lang? Tapos ngayon nagbebenta ka ng course, tapos yung anak mo pinag-aaral mo pa sa eskwelahan. Ano, ginagago mo lang ang taong bayan? Inuuto mo lang kami lahat para ibigay namin yung pera namin sa'yo? Tangina. Nakali yung tanong. Lumayo tayo. Wala na rin ako sa tanong eh. Napasarap eh. Eto sir, may tanong po si Sandro Emi. Sabi niya, Sir, paano po ba iwasan yung libog? Di kasi nakakatulong yung jakol-jakol lang eh. Eh di kumantut-kantut ka. Oo seryoso nga. Hindi ako nagbibiro. Pumili ka ng jowa, tapos yun yung kantutin mo. Pumili ka ng isa lang. Huwag mong gayahin si Bugoy. Diba? Pili ka isa. Tapos dun mo hingin. Yun, gano'n kasimple. Diba? Katulad nga sinasabi ni Robin Padilla, yung urge. Sabi ni Robin Padilla. Natawa ko ng tawa kay Robin Padilla. He actually makes sense. Pinagtatawa lang siya ng mga tao eh. Pero I don't think he is stupid para mag-open ng ganong klase ng topic sa Senado. I don't think he's stupid. Hindi ako naniniwala ron. I think he's intelligent enough para pag-usapan yun. Yun nga lang, medyo ahead of his time yung pinag-uusapan niya tungkol dun eh. Kasi, naiintindihan ko kasi yung konsepto, nabasa ko kasi magkabila eh. Yung Biblia at saka yung Quran eh. Nabasa ko yun eh. Eh ngayon, ang naiintindihan ko, ito, yung batas pantao, hindi mo pwedeng pilitin ang babae kahit asawa mo pa pag ayaw niya. Kasi rape pa rin ang tawag dun. Pero ang nakasulat kasi sa Biblia, ibigay ng lalaki ang nararapat para sa kanyang asawa. At ganoon din naman ang babae, ibigay ang nararapat para sa kanyang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa maliban sa panahon na pinagkakasunduan at sa pagtatalaga. Kung ano ibig sabihin? Wala kang choice, kailangan mo talagang ibigay sa asawa mo yun. Kasi ano gagawin? O kakantot sa iba? Tapos ngayon mabubuisit ka, mabuburat ka. Tapos ngayon may mga lilitaw ngayon sa social media na katulad ni Bugoy na let your man cheat in peace. O, diba? Eh, nahihirap sa inyo eh. Diba? Pero naiintindihan ko yung konsepto ni Robin Padilla dun. Ngayon, hindi gumagana sa iyo yung hindi gumagana sa iyo yung ganun-ganun lang. O, di kumuha ka ng jowa. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia mas maigi pang mag-asawa ka kaysa masunog ang pita. Yan ang nakasulat sa Biblia eh. Ako naman, pinagbabasihan ko lang naman yung mga lumang libro eh. Alam niyo naman siguro na siraulong tao ako, diba? Pero I heed to the advice of the Bible because of practicality. Practical kasi. Bakit practical? Eh kaysa mag-invento pa ako ng sarili kong konsepto. Ayan readily available, libo-libong taon na nakakaraan, sinusunod ng mga hari at saka ng mga presidente. Mga hukom at mga matataas sa tao, sumusunod dyan eh. O sino naman ako, mag-iimbento pa ba naman ako ng bago? Andyan nga, nakasulat nga, libo-libong taon na nakakaraan. Yan ang sagot ko ron. Kumuha ka ng mapapang asawa mo, kumuha ka ng jowa mo, yun ngayon ang kantutin mo, kundi talaga umuubra sa'yo, jakol-jakol lang. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ayos no? Wala nagsasalita ng ganito sa internet eh. Tataka ako bakit wala eh. Ako talaga nagtataka ba't wala nagsasalita ng ganito sa internet. Tuloy, ang napapakinggan nyo, yung mga katulad nila Bugoy. Sige, go. Next question. Tanong naman ni RK Lisig. Ang daming tanong ni RK Sabi niya. Kung intelihente naman yung mga tanong niya, di ba? Hindi, di ba? Sabi niya, Boss, self-discipline po ba ang pananakit sa sarili? It doesn't necessarily follow. Pero alam mo, ito it doesn't necessarily follow. Bakit? Kasi ano ba ibig sabihin ng discipline? Isa sa mga factors ng discipline, kailangan mo ng goal. Yes. Bakit? Kasi pag walang goal yung discipline mo, ang tawag doon self-torture. Tino-torture mo lang yung sarili mo, nililimitahan mo lang yung sarili mo, wala ka naman talagang gustong marating doon sa disiplinang ikinakabit mo sa sarili mo. Diba? So ngayon, tatanong mo sa akin kung self-discipline po ba? Self-discipline, pananakit sa sarili. Alam mo, kasama yung factor ng pananakit sa sarili sa disiplina for you to be able to attain a certain goal. Bakit? Kasi tignan mo, para gumanda ang katawan mo, literal, kailangan mo talagang saktan yung katawan mo. Paano pananakit sa katawan? Mag-workout ka, masakit yun Tatakbo ka, masakit din yun Magpo-push up ka, bubuhat ka ng bakal, gaganda katawan mo. Kung health naman ang hinahabol mo, masakit din naman masakit din naman minsan sa kalooban na kumain ng pagkain hindi mo gusto Totoo. Gugulay ka, 'di ba? Healthy ka. Fruits and vegetables yung kakainin mo. Gusto mo ba 'yon? Baka minsan oo. Pero pag hindi masarap magluto ang nanay mo, tangina wala ka ngayon choice. O worse, ikaw hindi ka masarap magluto, 'di ba? Ito pa mas malala, pag yung gulay sinamahan mo ng kung ano ng pampasarap, alam mo na hindi na masyadong healthy yan. Sinamahan mo magic sarap, 'di ba? Matik na 'yun, 'di ba? Kung gusto mo talaga maging healthy, wala kang choice, kailangan mo talaga pahirapan yung sarili mo for a certain goal. Pagka yung disiplina ikinakabit yan sa isang bagay na gusto mong marating, ang tawag doon goal.
Kasi pag wala kang goal, ang tawag dyan self-torture. Hindi discipline yan, self-torture ang tawag dyan. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito ni CDD Diaz Santa. Idol, tama po bang magpaubaya para sa ikasasaya ng iba? Depende sa pagkakataon. Depende sa sitwasyon. Hindi lahat ng pagkakataon kailangan magpaubaya ka. May mga pagkakataon, you have to take your chance. Pero may mga pagkakataon naman, magpaubaya ka. Bakit? Kasi, alam tama, sa ikasasaya ng iba, diba? Si Pablo may binabanggit sa Biblia. Ang sabi, bakit hindi bagkus kayo ipadaya? Tunay nga na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng usapin. Bakit hindi bagkus kayo ipadaya? Bakit hindi nyo tiisin ang kalikuan? Yun ang nakasulat sa Biblia. Titiisin mo ang kalikuan. Para sumaya? Possible. That's maybe one reason. Diba? Pero, another reason is para manatiling harmonious yung relationship. Kasi may mga bagay na kailangan ipagkibit-balikat mo na lang. Halimbawa, parehas kayo may gusto sa isang babae, tapos alam mo namang hindi ikaw ang gusto ng babae na yun, at talagang patay na patay talaga yung putang inang babae na yun, yung bilat nun dun sa tropa mo na may abs, na mas mahaba yung titi kaysa sa'yo. Wala naman talaga magagawa di ba? Wala talaga magagawa, hindi talaga ikaw ang trip So ipagparaya mo talaga. Di ba? Ganun ang punto. Yan ang sagot ko ron. Sige, next question. Sir, may bahala lang. Malamig na. Ha? Malamig na. Malamig na? Okay, sige. O, sisindihan na natin. Malamig na daw. Ating sisindihan ang ating sinigang. Sindihan mo na natin sinigang Ayan. natin. Habang nagsisindi si Sir, shoutout muna. Enemisha Adelans, shoutout magtanong pag sa'yo. ano ka. Kung ano Ayan. tanong. May tanong dito, Sir. Reynaldo L. Badisan. Kaso di maintindihan Ang Oh. tanong niya, No. Boss, bakit ang religion is may gibati at ang iba mag-aawayan pa? Lagi naman talagang may away. Lagi talaga may away. Kasi isipin mo, kung makakatulad ni Bugoy yung magtatayo na religion, di ba ba aawayin yun? Diretsahan na tayo. Ang religion niya, no? Two Diba? Jones, parang mafia. Oh, sige. Kung makakatulad ni Bugoy yung magtatayo na religion, di mo ba aawayin yun? Huwag tayo maglokohan. Nakita mo na nga kung paano blasphemy yung ginagawa ng tao, di ba? Malaging ako. God evening. Uy, wow. Dumating na yung kanin. Uy, thank you very much. Magkano atraso ko? 50 lang daw kasi di daw siya nakapagbayad. Andiyan mo na ibawas. Di, bibigyan mo siya 50. Bigay lang siya 150. Ha? Nagbigay siya 150, di ba? Oo. 50 kasi, di ba 200 yung order nila? Oo. So 50 ibibigay mo sa kanila. 150 to. Di 200, di ba yung total nila kanina? Oo. So ang bigay ni Helen sa'yo 150 kasi nakalimutan na magbayad. 150 na lang kasi yung 50 nga. Ayun na nga yun. Okay na. Okay na to. Good shit na to. Good shit na to. Okay, sige. Okay. Wait, Thank you, Helen. Nanonood to si Helen sa akin sigurado. Thank you, Helen. Appreciate kita. Okay, may kanin na tayo. Wait lang. Makakain na uli. Meron pa tamanggalin sa... Teka muna, first come, first serve tayo. Doon tayo muna sa mga tropa nandun. First come, first serve. Meron nakapili. dito. Okay, teka muna mga tropa. Magla-live uli ako mamaya Saglit lang muna, pagsisilbihan ko muna to. In case hindi nyo alam, ang dami tao kasi nag-aantay dito. Pakita ko lang muna sandali sa inyo shoutout muna kayong lahat. Yes! Woohoo! Ang daming tao na nag-aabang dito. Magkita-kita tayo mamaya Magre-relive na lang ulit ako maya content. Tingnan natin kung makakapag-live pa ako. Pag hindi na ako nakapag-live, follow nyo na lang sa TikTok. Doon ako magla-live susunod. Bye-bye!